Okay, dahil nga talaga hindi may pagkakaila na favorite ng mga Pinoy yung mga adventure scooter, why don't you try to check this 200cc na adventure scooter from Aprilia? Silipin natin ngayong araw itong SR GT 200. Tara! Actually, meron silang iba't ibang SRGT series. Merong SRGT 200, merong SRGT Sport 200, at meron ding SRGT Replica 200. Magkakaiba din yan when it comes to price point. Pero going back, dahil mahilig nga tayo sa mga adventure scooter dito sa Pilipinas, pwede mo na isagad hanggang 200cc yung adventure scooter mo. Siguro nga kasi dahil yung mga kalsada dito sa atin, minsan bako-bako, yung iba naman maayos naman, kaya lang sinisira. Yung iba naman, di maintindihan kung uulan ba or aaraw. Kaya the best talaga yung adventure scooter kung sakali man na mapunta tayo sa iba't ibang sitwasyon or kapag naglo-long ride ay mapunta rin tayo sa iba't ibang lugar. What I love about this Aprilia 200 netizens ay first yung displacement niya kasi hindi siya kagaya ng ibang mga ADV scooter ngayon na nasa 150 to 170cc. What I love about this Aprilia 200 GT netizens ay yung kanyang looks kasi para siya mukhang agila sa personal. Medyo pointy yung headlight niya na syempre naka full LED lighting na rin. At meron din siyang magandang windshield na fixed na. Naka-iJet 200 engine na din siya. Pero to be exact, 174cc pa rin yung displacement niya. They just call it GT200. Sa makina naman, meron tayong single cylinder, 4-stroke, na meron na din stop and start system. Sa mga hindi nakakaalam nito, kapag huminto ka, mamamatay yung engine to save some gas and makaiwas sa noise pollution. Hindi mo na kailangang i-push start. Twist mo lang ulit yung throttle ay aandar ka na. We also have single overhead cam and 4 valves engine, naka-liquid cooling na rin para mabisa kahit gaano kahaba yung biyahe. No overheating. Make sure lang to check your coolant level. Dapat nasa standard. Meron naman tayong bore and stroke na 61.5 by 58.7mm. May wavy disc brake din tayo sa unahan at hydraulic disc din sa likuran. Pero yung ABS niya ay single channel lang, which is yung front brake lang yung naka-ABS. Mas importante naman kasi yung front brakes kapag pumipreno tayo dahil most likely yun yung naglala kapag sudden brakes. Pero still, could be better if it will be dual channel ABS, diba? Full LCD dashboard na rin yung kanyang display na merong white fonts on black background. How I wish na sana naging TFT display na rin para sumasabay sa mga modern scooters nowadays. Sa suspension naman ay naka-hydraulic telescopic fork na 33mm tayo sa unahan at naka-double hydraulic shock absorber with adjustable preload naman tayo sa likuran. Yun nga lamang ay wala pang baso yung kanyang mga suspension at hindi pa rin naka-upside down telescopic fork sa unahan. For its price point, pwede sanang isagad na upside down telescopic fork sa unahan at may dibaso sanang suspension sa likuran. Mayroon din tayong malaking fuel tank capacity na 9 liters at dahil fuel injected na rin siya, ay malayo-layo na yung mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Could be better, let's say 12 liters, kaya pa siguro, but still, syempre, design nila yan. For the power output naman, we can expect a performance of 13 kilowatts at 8,500 RPM na max power at 16.5 Newton meters at 7,000 RPM of maximum torque. Medyo torque rin ang motorsiklo na to na magagamit talaga natin sa maunang arangkada. Let's say, paandar ka pa lang o kaya naman nasa stoplight ka. That's actually very useful. Mas gusto ko pa nga yan kaysa sa top speed. Now, for the looks naman, sa mga SRGT na gusto ko yung mga kulay niya kasi meron tayong Infinity Blue, Asphalt Black, at saka Street Green. Very minimal lang at wala masyadong decal sa motor na to at meron lang letter A dun sa may bandang gilid sa unahan at parang medyo may tuka nga siya na nagbibigay ng cue na it is actually an adventure scooter. Tubeless na rin pa rin yung kanyang mga gulong na meron tire size sa front of 110 by 80, 14 inches na mga wheels at sa likod naman ay 130, 70, 13 inches wheels naman. So, pagkagaya na rin ng mga 160 scooters natin ngayon sa market. For the overall dimensions ay meron tayong length of 1,920mm, width na 765mm at height na 1,000 meters. Medyo mataas din ang seat height nito and ground clearance sa pwedeng-pwede na rin ipang travel talaga kung sakali man maliligaw tayo sa mga somehow off-road experiences. Kayang-kayang i-endure yung every weather na meron sa atin sa Pilipinas. Kakaiba syempre ng presyo depende sa variant. Na pinakamura ay yung standard na SRGT 200 na merong SRP of 248,000 pesos. Doon naman sa SRGT Sport 200, 258,000 pesos. Habang yung kanilang SRGT
SRGT Replica 200 naman ay merong SRP na 268,000 pesos. Medyo nasa pricey side or expensive itong motorsiklo na to dahil ayun yung offer ng Aprilia dito sa Pilipinas. That's why medyo exclusive yung kanilang community dahil hindi lahat ay afford yung ganitong motorsiklo. Pero still, if you're looking for a bike na madiin, galing sa maaasahang brand that can offer a good aesthetic at the same time, kayang mag-adventure talaga, mapanindigan yung adventure scooter niyang tagging, you can take a look at sama sa listahan ninyo itong SRGT 200. Meron din tayong napaka-sporty na muffler, netizens. Napaka-brusko niyang tignan kapag nakita nyo sa personal. At meron din tayong grab bar that looks very sturdy. Very inviting din yung seat niya dahil malapad at walang problema kahit mag-angkas ka pa at bumiyahe kayo ng malayo. Very decent din yung mga side mirrors natin. Kitang-kita yung mga nasa paligid. Bukod pa dyan, yung taillight niya ay very futuristic na rin at may built-in pa na tire hugger para neat kung sakali man ng tag-ulan at hindi tatalsik kung saan yung putik or dumi. We also have a decent amount of seat storage pero pwede ka magpakabit ng ating hybrid top box kung sakali man ang gusto mo ng extra storage. Siguro may re-recommend ko dyan yung ating anti-scratch na hybrid dahil pang-adventure mo eh. Siyempre gusto mo yung top box mo ikipagsabayan na hindi rin magagasgasan. At ayan din yung same na top box na gusto ko ikabit dun sa maxi scooter ko. Pwede nyo kami i-visit dito sa Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna at may free install kami. At kung sakali maabutan nyo kami ngayong holiday season, ay meron kami mga exclusive discounts and freebies na pwedeng i-offer sa inyo. Search nyo lang sa Google Maps or Waze, Nedi Shop, Santa Rosa, Laguna. Siyempre, may free stickers dyan at pag naabutan nyo ako ay picture na rin tayo. Siguro isa sa mga gusto kong i-check ay kung may kakasya ditong TRC Racing na suspension para mapalitan natin siya ng debaso na shocks. Magiging mapurma at premium looking ang motorsiklo na to kapag nakabitan natin ng TRC Racing na shocks. Palagay nyo, netizens. Saan kaya magandang ADV ikumpara itong SRGT 200, netizens? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Actually, kung displacement lang pag-uusapan, ang isa sa pwedeng katunggalin nito ay yung Motorstar Easy Ride ADV 175. Pero magkalayo naman sila pagdating sa branding, which is itong Aprilia ay on the high-end part at yung Motorstar naman ay para sa entry level na mas makamasa. Just on the displacement yung kanilang medyo nagkadikit na parehas 175cc. Pero palagayin ninyo kung sa quality at sa brand, saan kaya ito maganda i-compare? Sa Honda ADV, sa ADX, or kung ano pa man. Comment nyo sa ibaba at baka magawa natin ang comparison video next vlog. I can't wait na sana matest drive ko din to para makapagbigay ako ng accurate feedback kung kamusta ba yung suspension nito, kamusta ba yung power output, at yung driving feels, lalong-lalo na sa traffic situation at sa mga open space para makapagbigay ako ng comprehensive review sa inyo, netizens. Make sure na like and subscribe para mapanood ninyo yung mga future uploads natin. Ano pa kaya may ibang motorsiklo ang gusto nyong i-review natin next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Para sa inyo, sulit ba siya para sa presyo niya? On the pricier side siya, pero hindi siya para sa lahat, kundi para lang din sa mga gusto ng exclusivity at type talaga ang motorsiklo na to. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.